guys, it's our day 2 and time check 7:25 AM na. Nagpe-prepare ako kasi may tour tayo from Klook for today, yung Cu-Chi Tunnel. Although half day lang siya, so pagbalik natin ng tanghali, ikot-ikot lang ulit tayo dito sa Ho Chi Minh. Anyway, yun nga, nag-alarm ako ng 6 AM kasi nga yung sundo is around 7:40 or 8 AM, ganyan. Tapos, pero bumangon ako ng 6:30. So, ngayon, nagmamadali na ako para makapag-breakfast pa tayo if ever. Kasi, diba, sa baba ng hotel natin, may Circle K. Yun yung parang convenience store nila dito. And then, meron din namang coffee shop sa tabi. So, let's see kung makakapag-coffee shop tayo saglit para makapagkape. Kasi, alam ko medyo 1.5 hour ata away yung Cu-Chi Tunnel. Yan. Anyway, yun nga, binuko siya sa Klook. Ito, nalagay ko na lang dito yung screenshot and then yung link below. And you can use my code for more discounts kapag nagbubook kayo sa Klook or any activity sa Klook. And sa mga hotel, pwede nyo gamitin yung discount. Ayun lang, magpe-prepare na ako quickly ng mga dadalhin ko and then bababa na rin tayo. So, update ko kayo in a bit kapag nasa labas na tayo. Bye! Okay, we're out guys. So, mag-elef lang tayo pababa. Tapos, daan tayo ng Circle K or ng coffee shop for coffee and breakfast. Okay. Guys, this is our neighborhood. Ito yung Circle K sa tabi. Tapos, may mga bar kagabi dito. Ayan. Pero ito yung iba pang mga coffee shop. Ayan, guys. Sige, daan tayo ng coffee shop. Ito, dito sa Ruby Coffee. Okay, finally, ito na yung bus for the tour. Thank you. So guys, nandito na ako sa bus ng Klook. Ang tagal kong hinihintay. Akala ko nakaalis na sila. Anyway, kasi sabi sa akin 8 AM yung pick-up. So mga dumating sila mga 8:05. So nagpapanik ako kung naiwan na ba ako. Anyway, yun lang. Pagkaupo ko, nagbigay sila ng free water and yun. Tingnan natin gano'ng kahaba yung biyahe, pero mga 1.5 hours daw yung biyahe and then yung buong tour is half day. So makakabalik kami mga 1:30. So yun lang. Baka kain lang ako saglit and then matutulog ako. So update ko kayo later. It's Bao. B-A-O. Bao. Bao. Yeah, I'm a tour guide for you today. Okay, everyone. So today we are on the way to come to visit the Cu-Chi Tunnel. Yes, Cu-Chi Tunnel located in the Cu-Chi district in the countryside of the Ho Chi Minh City. Yes. Okay everyone, so for now, this gentleman will a local guide for us to introduce you about the lacquer in Vietnam. I'm your local guide here, and it's very nice to meet you. Also, thank you very much for your visit our handicap and handicraft factory. Yep. In here, we make traditional art out of Vietnam, the lacquer products, and everything here is handmade. We don't use any machine here. We only use natural material, and we say no with plastic and chemical fading. Okay, and now please follow me to have a look at what I can do. And this is the first polishing step. You can have a touch. Okay, this is our exam. We sit together and we go a little bit on top of the wood. After that, we shade it. Guys, this is our first stop. Mga handicraft made by handicap
Ito yung mga naging handicap nung war dahil sa Agent Orange. Yun yata yung parang chemical na kaya nagkakos na maging handicap sila. So, in-explain yung production process from the paggawa, yung sa mga egg kanina, and then sa polishing, sa pag-shine. Ang galing kasi from the eggshells, parang ito, pag hinawakan mo, hindi na siya eggshell. Polish na siya, so ang ganda. Tapos, after, may mga bilihan, although, pwede kang bumali sa loob kaso bawal mag-video and picture, so, yan, ito na lang. Yan guys, very quick lang. Parang mga 9 AM dumating kami dito. Tapos halos 30 minutes lang na ikot-ikot. In-explain lang yung process, ganyan. Tapos kung gusto mong bumili. So yan, babalik na ako sa bus ngayon para sa next. Next na kasi yung Puchita. Tapos yun, hindi naman ako bumili. So, babalik na ako. So yun, very quick lang. Kung gusto mong bumili, pwede naman. Merong mga tinitinda dun. Although, bawal kasi mag-video. So, hindi ako napag-video. And then, yun. Biyahe lang ulit kami. Papunta sa Puchita. Ano bang bangs to? Napakagulo. Okay, yun lang. Parang mga 40 minutes na biyahe papunta dito. Tapos yun, 30 minutes lang in-explain lang yung process. And then, yun, kung bibili ka ng souvenirs. So, see you later for the Puchita. So guys, binabasa ko yung about sa Agent Orange. Yun nga yung nung war nila. Parang maraming na-affect ng Agent Orange. Yung mga na-expose sa dioxin, ganyan. Although matagal na yun, diba? Pero yung mga offspring, ganyan, nagsasuffer pa rin. Kaya may mga disabled or yung mga handicap. Ayun, so, ito yung ginagawa nila. Yung mga handicrafts, yung mga naapektuhan ng Agent Orange. Follow me. Yeah, don't follow another two guys or another group. Yes, because I don't want anybody get lost out there. Okay, after mga 30 minutes, we're here sa Puchita Tunnel. So, follow lang namin yung tour guide namin. Pero medyo maraming tao. So, medyo kinakabahan ako sa tunnel. Though wala naman akong claustro. So, safe naman. Sana. Anyway, ganito yung itsura niya. Bibili daw siya ng ticket. So, hintayin muna namin siya. Pero yan, may mga drinks, may ice cream. Yan. The entrance on the left. Excuse me. That's not it, bro. It's me, Shannon. Sorry. Okay, now we want the right side. Huh? Let me get back to get this. Thank you. Wait for me when you. Thank you. Wait lang, nandun pa yung tour guide namin. Masyado akong bida-bid. Our turn. Then we can come inside. Just a moment. Ganito yung bubungad, guys. Pero manonood yata kami ng documentary. Pero mag-wait muna kami. So, ganito yung itsura niya. Okay, just wait around 2 Siyang minutes. forest. After the film finish, we can come inside to watch it. Dahil bida-bida tayo. Dito tayo sa harap. Okay. Ito manonood ng documentary about the tunnel. Producers Trong Yung Trung Chan, editor Lee Min Bang, music Win Bang, orchestra Liberty Trust XP Region. Guys, kita nyo yung maliit na yan.
and with the love of everyone, Yan yung the parang love of the tunnel. lovers and the circles were wonderful. Papasok tayo dyan mamaya. Lord! So for now, do you see anything? No? Of course, we can't for now, yeah. Just I told with you, the third entrance, we can walk up at the lift and the show you. Yeah. This entrance is very small and narrow. But for now, for the tourists, of course, we have to renovate it. Okay. And so, in the inside this entrance, you can see the way we to come around the tunnel. But later, we just standing out here, come to here, and stand in one position to take a photo. Don't try to go anywhere because I don't want to fight inside the tunnel. Okay, from here we can come to here, but there, but don't go. Okay, so for the next one, you can put on the lid on the third door just like this. We do that when you're down there? Danny? Yeah, we put the lid on when you're down. Okay, and then you can hold the door just like me, just like this. Then after that, you just slowly to sit down. Okay, and see you at the Cambodia. Let's go. Okay, I'm back. Guys, pumapasok na sila dun sa parang entrance ng tunnel. Although nire-resize na lang siya for the tourist. Pero, natatakot ako mag-try. Feeling ko hindi ako makakaangat. I'm scared. Tsaka medyo basa yung mga leaves kasi umulan yata. So, ayoko madumihan. Asa maarte. Pero, scary. Kasi ang dilim sa loob. Pero, feeling ko, hindi ko alam kung kasya ako. Okay, everyone. So for now, let me introduce for you about this trap. Yeah, this trap is the one kind of the bamboo trap. And when the enemy falling down to here, then they will sound a cloud. Help me, help me. Then the Gucci fighter, they will come to here and put around in this area. So let me introduce for you about the figurine model of the Gucci fighter. Yes, the Gucci fighter. They wear a green uniform, the same color of the jungle. Yeah, because they always moving around the jungle and they don't want the enemy identify them. Malaki pala tong Gucci Tunnel kasi parang isa siyang city, hindi man city, small city, parang village, ganyan. So, hinikot lang namin yung lahat ng ginawa nila. So for now, let me introduce for you something about this tank. This tank, how the name is the N41 tank. The tank of the US Army was destroyed in the 1970s by the landmine of the Vietcong. Okay, member, make over here. Yung last part guys, shooting range. Pwede daw mag shooting range for 15 minutes kung gusto nyo mag-try. Yan. Pero ako, hindi na. Hindi na. Ah! Anyway, may mga food stalls dito kung nagutom. After that, ay sorry, baka mabingi kayo. Pero ayan, may mga food, souvenir. Mind your head, please. Mind your head. So guys, galing kami sa mismong bunker. Sobrang liit. Sobrang liit and narrow. Pero, mga yun lang kadami, parang mga 2 minutes lang. Kaya naman, kasi parang medyo malamig sa loob. Kasi nga may mga ventilation din sila. But,
Nakakahingal yar. Anyway. Saya naman yung experience at least. Na-try natin. Lumusot sa tunnel. Struggle lang kapag may claustro. May claustro ka o kaya nahirapan ka huminga. Anyway. Mamaya na ulit guys. Okay guys. Babalik na kami ng bus. Ang init. Gusto ko na ng lamig. Okay. We're back. Okay, so yung drop-off pala nung clock tour namin is dito lang sa Bentley. Umuulan. So, mag-iikot na lang muna ako dito bago ako bumalik ulit sa hotel para at least tapos na. Nakaikot na ako dito. Titingin na lang ako ng mga pasalubong kung may mabibili pa. Kasi ang lakas ng ulan na tingnan. Yan. So, ikot na lang muna ako dito. Dito yung mga pwedeng pasalubong. Actually, parang nila to eh. Yung parang medyo divisoria levels or kung matatandaan nyo yung sa Chatuchak sa Bangkok. Medyo ganong level siya. Ngayon, let's see kung may mabibili tayo na something. So, halo-halo pala yung tinda. Kasi may mga t-shirt dito sa part na to. Yan. Tapos, ito yung mga snacks na part. So, tatry natin din kung may mabibili tayo. Guys, may mga fruits din dito. As in, so, market siya. As in, market. Yan guys, itong part na to yung mga kainan naman. Hanap lang ako ng pwedeng mabili na pasalubong. Yes, bumibili ako ng mga bag. Nabubudol ako dito eh. Pero ang tip ko sa inyo ay magpahabol kayo para bigyan kayo ng discount. Pero magaganda kasi. Hi guys, so time check, it's 2:50 PM. So, after nung tour kanina yung Kuchi Tunnel na binook natin from Klook, ang drop off niya kami sa may Bentan Market, saktong umuulan nun. So, as in, ang lakas ng buhos ng ulan kanina. So, sabi ko, sige, ikot na lang muna ako dito sa market. Tapos, yun, diba, nakita natin sa market. Yung market, as in, parang siyang wet market na halo-halo yung tinitinda. Hindi pala wet market. As in, market na ang daming tinitinda. Like, diba, mayroon doon yung mga snacks, yung mga dried fruits, coffee, tapos may mga stalls, food stalls na kainan na parang karinderya levels, ganyan. Tapos, may mga bags na mga rip-off na mga brand, yung mga fake na brands. Tapos, may mga other souvenirs din. Although, yung napansin ko dun sa Bentan Market, sobrang, ang mahal nung well, sabi nga dun sa napanood ko sa TikTok, parang tourist trap daw yung Bentan Market kasi mahal yung mga bilihin. Like, yung binili kong bookmark kahapon sa post office, like 18,000 dong lang yun. Tapos, nung tinanong ko dun sa market, naging 30,000 na siya. Although, again, pag nakikita ka nilang tumitingin or lumalapit, syempre sabihin nila yung price, diba? Tapos pag medyo nag-aalangan ka na, yung parang aalis ka na, hahabol sila, tapos pagbibigay sila ng discount. So, nakabila ako ng bag. Ang unang presyo niya sa akin, parang mga 500,000. Pag 500,000, mga 1,000 na yun. Tapos, sis, true ka ba? Anyway, yung 500,000 naging 150,000 dong. O, diba? Sobrang laki nung binaba nung bag. Basta dalawang bag yung binili ko eh. So, dalawa for 300,000 dong. Tapos, bumili rin lang ako ng dried fruits na pampasalubong. Although, yun, hindi pa kasi ako nagla-lunch talaga. So, umuwi na ako, tapos bala ko mag-grab pa kasi akala ko malayo. It turns out, 3 minutes away lang pala
lakad dito going to the hotel. So, nilakad ko na lang kasi umaambon-ambon na lang naman. Ayun, so papahinga na lang ako saglit tapos magbibihis kasi sobrang pawis kanina dun sa tunnel, ang init. Hindi, from init tapos nung pagdating namin dito umulan. Yun, mag-rest lang ako saglit, bihis, and then ayos ulit para magkain lang tayo ng proper lunch and then ikot na ulit tayo. Sana by then, paglabas natin, hindi na masyadong umuulan or wala nang ulan totally kasi bala ko cafe apartment, yung Tandem Church, ganyan. So, yun, pahinga lang muna ako and then see you guys later. Yan guys, it's 3:45. Nakapahinga naman na ako. And nagpalit na ako ng outfit. Yan, so lalabas lang tayo for late lunch and then magka-cafe apartment na tayo. Hindi ko kasi alam kung mapupuntahan ko pa yung Tandem Church saka yung Saigon Opera House. But anyway, ang target ko ngayon ay mag-cafe apartment. But yun nga, kakain muna tayo kasi from the tour kanina, wala pa talaga akong matinong kain. As in, yung bread lang na binili natin from the Circle K and then yung coffee sa tabi ng hotel natin. Yan. So, anyway, here's the fit check na ulit. Yan. So, di ko kayo later again. Okay. Ako na iwanan ko yung paay ko, guys. Thank you. Yan. Guys, dito tayo magla-lunch. Share ko lang yung food. Ito yung mga food. Pero sino nakaiwan ng paay? Actually, nag-search lang ako ng buncha. And mukhang masarap daw dito. Anyway, maraming reviews sa Google. I trust Google so much. Tingnan natin. Guys, ito na yung ordered ko. Grilled meat. Tapos vermicelli. May gulay. Pero we all know I won't eat this. Anyway, sige. Magla-lunch muna ako. Gusto ko ng kanin. Guys, let's eat our late lunch. Hindi ko mapig kasi yung restaurant. Anyway, we have our vermicelli, rice, and then buncha or grilled meat. Sarap. Pala guys, how to eat. So put garlic, lemon, and chili to the soup, and then yung veggies, and then yung noodles eventually, and then yun na, pwede mo na kainin. And if may order ka na spring rolls, pwede mo na rin kainin. Tapos na tayo mag-late lunch. Tapos dito na pala yung Beauvais walking street. Muntik pa ako masagasaan dito siya. Dahil pupuntahan ko siya mamayang gabi, pero tingnan natin habang maliwanag pa. Ang ganda ng mga street dito. Like yung mga restaurant nila. And then pupunta na tayo sa the cafe apartment. Ayan guys, yung Beauvais walking street. Dapat nga pupuntahan natin mamayang gabi, pero since ang lapit na pala na ito sa kinainan ko, yan, dinaanan ko na habang maliwanag pa. Although yun, ito yung nightlife street ng Vietnam. And dito medyo scary tumawid kasi ang bibilis ng mga motor. Okay, nag-grab na lang tayo ulit going to the cafe apartment. Although parang 5 minutes away lang din. Guys, nandito na ako sa may area ng cafe apartment. Tapos, alam niyo ba, natandaan niyo yung People's Committee area kahapon.
Ay sis, pagka diniretso ko pala yung sinabi kong park nila, yung Luneta Park. Nandito na pala yung cafe apartment. Oh my God. Okay, teka, papakita ko sa inyo. Okay, so that's the whole stretch of the cafe apartment. 9 floors na mga cafe, kainan. Pasok tayo in a bit. Guys, tapos na ako mag-picture sa labas. So, umaakyat na ako papunta sa mga coffee shops. Tapos, para siyang lumang apartment. Ng mga ganyan. Ay, let's see. Okay, meron ganito. Guys, so nice. Meraki Cafe. Try kaya natin yan. Guys, per floor, ang daming pagpipilian. Paano ko mapagkakasya lahat ng aesthetic na kape dito? Hindi ako makapili kung ano yung uunahin natin. Ah, ito yata yung may donut. Posh. And then Meraki. Gusto ko ito i-try. Ang ganda nung ano sa loob, oh. Kita nyo yan. Pero sige, akit muna tayo. Guys, ang bulo mo ko. Pero nakit ko na yung buong 9th floor. Nagde-decide na lang ako kung saan ako mag-coffee shop. Pero parang okay sa Meraki Cafe. Ang dami na lang floor eh. So, hindi ko alam kung ano yung pupuntahan kong floor. Anyway, gusto ko sana yung sa may balcony. So, let's see. Guys, dito ko na coffee sa Meraki Cafe. Although, order pa lang ako na walang ordering. The Meraki Cafe. Cute, very thin. Kulay pink. Cute na ito, guys. Very Jane coded. Kulay pink. Guys, nag-order lang ako ng Saigon coffee. Ito yung coffee nila with milk. Guys, ito naman. Next natin i-try. Let's see. So cute. Hi, can I order coconut coffee? And then 1 ban chocolate. This one. Thank you. Okay. Kakapunin tayo. So aesthetic. Okay, sa labas ako po, guys. Ito yung view pag sa labas kayo umuupo, guys. Maambon pa yata. Although wala ng mga nakatayo. But here's the view. Okay, I ordered coconut coffee and then yung parang Japanese pancake. Yan, for food. Ayan, tatambay lang ako dito kasi umuulan pa rin. Yun yun. Feeling ko hindi na tayo makapag-Uvian walking street kung umuulan pa din. So, baka babalik na lang ako sa hotel or dadaan ulit ako ng supermarket. Titingnan natin kung sisipagin pa ako mag-dinner. Anyway, tikman ko muna yung coconut coffee kasi first time ko mag-order na. Guys, tapos na ako dun sa Oops Cafe. So, lumabas na ako. Ikot lang muna ako ulit dito kasi medyo maganda yung lugar dito. Peaceful. Pero may mga bar eh. Yan lang. Ikot lang ako ulit. Ano parang yung park nila. Saya naman dito. Guys, ito yung tsura nung cafe apartment paggabi. Medyo maganda din siya.
Diba? So nice. Lakas maka-vibes. Ems. Guys, naglalakad lang ako dito sa labas. Parang sinarado yung daan. Kasi wala ako nakikitang car. So, ang problema ko, saan ako magpapapick up ng Grab? Anyway, para siyang, Doneta Park. Naglalakad yung mga tao. Guys, alam niyo ba, ang ganda ng location ng hotel ko. Ito yung The Nicey Hotel. Katabi niya yung Circle K, so convenience store, and then maraming restaurant sa labas. Very lively, pero hindi man maingay dun sa mismong hotel. Yan. Yan lang. So, papasok na ako sa hotel kasi gusto ko nang humiga. Thank you. Okay, and then ganito itsura ng lobby. And then, elevator. Okay guys, we are finally back in the hotel. Time check, it's 8:12. Medyo maaga ako umuwi. Hindi na ako nagpunta sa Beauvien Walking Street kasi tinatamad na ako. And busog pa kasi ako since nakadalawang coffee shop tayo dun sa The Cafe apartment. So, recap lang nung anong nangyari. So, nung morning, diba, kumuha tayo ng tour from Cloak dun sa Cuchi Tunnel. Kumuha ko kasi nga hindi maayos or parang wala kasi mga train ata dito sa Vietnam. So, hindi ko alam paano ako pupunta doon. Mga 1.5 hours yung biyahe. So, kaya kumuha na lang ako ng tour sa Cloak. So, very convenient. Although, kanina umaga, kagabi kasi nag-text yun sa WhatsApp na parang, hello, your pickup time is 7:40 to 7:50. Ganyan. Tapos, second text niya, your pickup time is 8 a.m. So, ako naman, nag-ready na ako by 7:30, diba? Bumaba na tayo. Tapos, bumili na lang ako ng coffee dun sa katabing coffee shop ng hotel. Tapos, ng bread sa Circle K. Ganyan. Di 7:40 na wala pa. Okay, 7:50 wala pa din. Mag-8 na. Nagpapanik na ako kung naiwan ba ako? Hindi ba dumaan dito sa hotel? Ganyan. So, tinext ko na yung nasa WhatsApp. Sabi ko, the pickup is not here yet. Ganyan. So, tinawagan ko naman. Sabi naman niya, ako na daw yung next. Ganyan. Kasi alas 8 na nun eh. Parang parang may nakita akong SST travel na bus. Sabi ko, hala, naiwan yata ako. Hindi ko pa kasi pinuntahan. Ganyan. But anyway, mga 8:03, 8:05, ganyan. May dumating naman na SST travel na bus. So, yun naman yung nag-pick up sa akin. And then, yun na, from there, parang mga after 30 minutes or 40 minutes, yung first stop natin, yung mga handicrafts ng mga handicap, yun nga yung mga may naging handicap because of the Agent Orange, yung parang yung mga magulang nila, ganyan, kapag kahit nagkaanak na sila or sila yung mga anak, naapektuhan pa rin pala yung development ng body, ganyan. And then, after that, dumiretso na tayo sa Cuchi Tunnel. Yung buong tour ng Cuchi Tunnel, mga around 2 hours. So, medyo matagal din and mainit. Pero that time, mga muddy kasi yung lugar kasi parang umulan nga yata. Tuwing hapon kasi, gabi umuulan dito eh. Anyway, after that, bumalik na kami sa bus, tas nag-travel na pabalik ng 1.5. So, natulog lang ako nun sa bus kasi nga ang init, ngayon gusto kong matulog. Then, after that, binaba tayo sa Bentan Market, diba? So, sabi ko, nandun na lang din naman ako, tas umuulan that time. Umikot na ako, ganyan. Tas may mga nabili lang ako na bag, tapos yung mga candy, ganyan. Pampasalubong. Although, yun nga, babalik naman tayo tomorrow doon kapag kulang pa yung pasalubong natin. And anyway, so after that, bumalik ako sa hotel, nagpalit lang ako, and then yun nga, dumiretso na ako doon sa restaurant na kinainan natin kanina, and then dumiretso sa cafe apartment. Dapat magtitindan church pa ako, pero since late na nga ako bumangon ulit, tinamad na ngayong araw. Tinamad na ako, pero baka bukas ko na lang siya puntahan since may time pa naman tayo.
Anyway, after nung dalawa nating coffee shop, naglakad-lakad lang din ako dun sa area kasi naka-road close pala. So, ang lawak ng lugar. So, parang Luneta Park na nakakalakad-lakad lang yung mga tao yun. Medyo ang peaceful, ganun. And then yun, naglakad lang ako ng konti para makapag-book ako ng Grab kasi nga, close yung road, diba? So, naganap lang ako nung pwedeng mapin. And then, dumiretso na ako dito sa hotel. For dinner, hindi ko alam kung lalabas pa ako since yung sa labas naman is puro restaurants. But, yon baka magpahinga muna ako and then mag-ayos ako ng gamit para hindi tayo mag-cram tomorrow. So, yun lang guys. See you tomorrow and I hope na-enjoy nyo yung Cuchi Tunnel for today. Bye! Good night!